Dahil sa patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa motorsiklo kada taon, nagpatupad po ang MMDA ng speed limit sa ilang lugar sa Metro Manila. At nagtalaga rin po sila ng motorcycle lane. Gaano nga ba ito epektibo para mabawasan ang aksidente sa motorsiklo? Ang itinawag natin kasi dito sa ating motorcycle lane is blue lane. Ang motorcycle lane natin is not exclusive for motorcycles. Ito pwedeng daanan ng private vehicles, pero ang motorsiklo, yun lang ang designated lane para sa kanila. Ang bus kasi dapat first, second lane lang yung city buses. Yung third lane is designated for provincial buses. So kung papasok sila doon sa loob ng motorcycle lane, hinuhuli natin sila kasi hindi sila dapat nandoon sa lugar na yon. Nakatulong din naman. Eh, may sarili na po kaming lane, hindi na po pakalat-kalat. Malaking tulong din sa sa mga motorista kasi nabubukod yung natatandaan din ng mga sasakyan na yung linya na yan para talaga sa maliliit yan at iwas disgrasya. Well, one of the aspects kasi ng isang pagmumotor is its ability to maneuver out of danger. Nung kinulong tayo sa motorcycle lane, the maneuverability of the motorcycle tinanggal. Now, since iisang linya na lang ang pwede niyang daanan, yung planning niya nawala. So kapag mayroong pumasok sa lane yan, he can only do two things. Either to stop before that or to avoid. Pero pagka nag-avoid siya, may tendency na huhulihin naman siya. Kung tumigil siya, it's not actually safe for the motorcycle to suddenly stop because dahil dalawa lang ang gulong niyan, may tendency mag-lock yung gulong, mag-slide siya, aksidente ang mangyayari. Kasi pag nakikita nilang motor, gigit-gitin ka eh. Yung mga jeep, ginigit-git na nga, yung motor pa kaya. Mas maganda sana, nasa inner lane sila. Risky yung nasa gitna ng lane eh. Kasi buti sana kung exclusively para sa kanila lang yon. Eh hindi. Eh para silang langaw doon, lalo na pagka hindi sa oras ng gabi. Hindi tayo pinagbabawal na lumabas yan. Paano kung halimbawa pasukan kami ng bus, pasukan kami ng jeep? Maobliga kami na umiwas para sa kaligtasan namin. Ang nangyayari naman, sa pag-iwas namin na yon, huli naman kami. PUVs, like the buses, the jeeps, and the trucks, hindi dapat pumapasok sa lane dahil ito ay para lang sa private vehicle and motorcycles. Pero ang tanong, nasusunod ba ito? Nakikita ho natin from our background, labas-pasok ho ang jeep at saka ang bus, hindi sila hinuhuli, pero pagka ang motor nakita, huli agad. Tanong ko po, na-briefing po ba kayo regarding dun sa may kulay asul na guhit na yun? O yan po ang damang daanan ng motor. Yung motorcycle lane. Ay, hirap kasi mo hindi. Katulad kung hindi ko alam na mayroon na pala dito. Magandang umaga po. Tayo po ay merong violation. Alam po ba natin na dinaanan natin yung way na para sa motorcycle lang po? Bawal po ba daw? Yes sir. Meron po restricted area na binigay para sa Talagang ganun eh. We cannot please everybody. Talagang lahat ng ginagawa natin may natutuwa at saka may hindi natutuwa. Pero mas marami yung natutuwa sa ginawa nating motorcycle lane. Actually, parehas lang tayo. Yung mga violators, sinuhuli natin. So kung nag-violate, kung motorsiklo man ang dala mo, kung bus man, kung private vehicle man yung dala mo, basta nag-violate ka, puhulihin natin. Noong 2011 kasi bumaba yung motorcycle accident, 22% ang nabawas sa accident since we implemented the motorcycle lane. Karamihan ng aksidente na kinasasangkutan ng motorsiklo, hindi sa major roads nangyayari. Nasa mas makikipot na daan o narrow roads na tinatawag natin. Ang motorcycle lane, nakikita ko, effective yan sa mga major roads. Kailangan magbigay kortesiya, no? Kung hindi naman kailangan, dapat wag gamitin yung lane na yan dahil yan ay para sa mga motorcycle riders. Yan, binibigay natin sa motorcycle riders, hindi lang para sa kanilang kapakinabangan, kundi kapakinabangan ng lahat para maiwasan yung aksidente.
may edukasyon, may kaalaman, magkakaroon ng disiplina yung mga gumagamit sa lansangan. Karamihan ng mga problema nga sa lansangan, yan ang isang number 1 na problema, yung edukasyon. So, laging mas maingat dahil ang mga motorsiklo 3 beses na mas delikado kaysa sa mga nagmamaneho ng kotse. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong